At gaya ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsumite na ng mga ebidensya sa tanggapan ng Ombudsman ang Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. At kabilang sa mga inirekomendang isampa, plunder. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes, live. Naomi, tama ka dyan, no? Umaga pa lang malaking pasabog agad ang bumungad sa atin. Yan ay dahil sa rekomendasyon ng ICI at DPWH na makasuhan ng Office of the Ombudsman. Dalawang malalaking pangalan yan. Yan ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. Plunder, paglabag sa Corrupt and Practices Act at direct bribery. Ito ang patong-patong na reklamo na inirekomenda na maisampa laban kina dating House Speaker and later Representative Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ito ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control project. Kagaya po ng sinabi ng ating Pangulo, may tiwala po tayo sa proseso, may tiwala po tayo sa ating Ombudsman, may tiwala po tayo sa ating mga korte kapag ito ay umabot na sa kanila. At ito po ay mga facts, mga dokumento. Aabot sa mahigit 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na ipagkaloob sa SunWest Construction Company at Highton Construction Company na sinasabing pagmamayari ni Zaldico ang kanilang isinumiti sa Ombudsman. Kabilang din dito ang mga sinumpaang salaysay ng umano'y security aid ni Zaldico kung saan idinadawit sina Romualdez at Co sa korupsyon. Pero ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi kasama sa kanilang isinumite ang mga detalyeng sinabi ni Co sa serye ng mga video na pinost niya online. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Kaya ang na-include lang namin yung mga sinumpaang mga sinabi. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Ipinauubaya naman ni Dizon sa Office of the Ombudsman ang pagulong ng mga investigasyon laban sa dalawang personalidad at hindi niya na sinagot ang tanong kung ano ang malinaw na kontribusyon ni Romualdez at Co sa anomalya. Ayoko magsalita, papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. Aming pagagay, merong basihan, no? Para dun sa tatlong recommended na kaso. Pero syempre, yan ay hindi namin trabaho. Ang trabaho namin ay magsumite. Ang trabaho ng ombudsman ay imbestigahan ng mabuti. At siya ang magsasabi sa korte, ano ba ang kaso na ifa-file. Ang lahat ng mga dokumentong ito ay sasailalim na sa fact-finding ng Ombudsman. Iwala ang ICI at DPWH na sa mga susunod na araw ay may lalabas ng warrant of arrest laban sa mga nagnakaw sa Kaban ng Bayan. Humihingi rin sila ng dagdag pasensya sa publiko pero patuloy umano nilang sinisiguro na walang makikitang butas sa mga ebidensyang kanilang isinusumite. Umpisa pa lang po ito. So, sa ating mga kababayan, salamat po sa inyong pasensya, pero nandito na po tayo ngayon, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating makakalap kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Medyo natagalan dahil bagong ICI, we had to start from ground zero, walang budget, walang tao, puros volunteers. Naomi, ayon kay Ombudsman ni Suskis Pinrimulya, ebidensya ang pagbabasihan nila sa kanilang magiging investigasyon kaugnay nga sa anomalya sa flood control project, maging dun sa mga inirekomenda sa kanila ng ICI at ng DPWH. Nabanggit din ni Rimulya na hindi magagamit ang mga salaysay ni Gutesa hanggang hindi siya nagpapakita.
Maliban dyan, Naomi, ayon sa tanggapan ni former House Speaker Martin Romualdez, handang harapin ng dating House Speaker ang mga aligasyon sa kanya. Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.